Madam, bahagi kayo ng kick-off event para sa People Power 40. Siyempre, tuwag-tuwa po kasi nandun ako nung EDSA. Okay? So, I have been rallying for more than 40 years. Dalawa po yung core memory ko ng EDSA. Number one, hindi kami makapunta nung first 2 days kasi may tula kami, may play kami. So kasama ko yung Tita Bibot Amador ko ng Repertory Philippines. Who happens to be the cultural mentor of the Marcos siblings. Okay? But despite that, sumama siya sa amin sa EDSA. So bago kami sumugod ng EDSA, pumunta kami sa bahay ni former Vice President Doy Laurel. At doon ko po nakilala at nakamayan si Cory Aquino. So talagang sobra ako starstruck kasi sabi ko, pupunta ako sa kalsada para sa kanya tapos nandito siya sa harap ko. Sabi ko, am I in the wrong place at the wrong time? Mababa rin ba ako dito? Talagang sobrang first time in my life na na-starstruck ako na hindi ko akalain na yung rason kung bakit ako nasa kalsada, nasa harapan ko. And then second core memory, nung nasa EDSA na kami, lumabas si then General Fidel E. Ramos. So, every hour, umiikot siya, tumatakbo siya. Gabi na to, okay? Madilim. Merong ganyang ilaw na sumusunod sa kanya, may camera crew. Tumatakbo siya, may ilaw sa likod niya, tapos nandun yung batawat ng Pilipinas. Talagang, up to this day, kinikilabutan ako. Pag nakikita ko yun, sabi ko, yan na ang sikulo ng pag-asa. Ma'am, speaking of kilabot, pinikilabutan pa rin ba kayo na yung pinaglalaban nyo 40 years ago? Ito pa rin yung pinaglalaban ngayon? Actually, hindi ko alam kung matutuwa ba ako, magtataka ba ako, parang nagkamali ba kami? Bakit 40 years na, nandito pa rin tayo? Kailangan din natin tanungin yun, di ba? Kasi dapat wala na, di ba? Dapat wala ng korupsyon. Dapat malinis na yung gobyerno. Dapat yung mga mahihirap na tutulungan. Dapat hindi na binabaha. Pero bakit? Kaya nga kailangan ipaglaban pa rin. Eh, natutuwa naman ako na marami ng kabataan ngayon na bulat na, isip na sila, alam na nila kung ano dapat ipaglaban. Ayaw na nila ng korupsyon, ayaw nila ng tiwali, ayaw nila ng political dynasty. So sana naman, mas marami pang iisip. Kasi pag nagsama-sama po tayo sa bayan ng Pilipino, lahat naman po kayang gawin. Diba? Kahit imposible, kahit makapangyarihan sila, kahit diktadurya sila, basta't sama-sama tayo, may pag-asa natin. What's your reaction nung sinabi ni VP Sara na open siya na tumakbo bilang president for 2028? I think it's political maneuvering. Kasi maraming sasapa sa kanyang kaso para na mapagsabihan siya na para masabi niya na it's political persecution. Kasi historically, lahat ng nag-a-announce ng maaga, natatalo. So, bakit kailangan yung gawin doon? Para may pananda siya. Ma'am, ano naman masasabi nyo sa umuugong na pinagdidikit na magkaisa daw sila Marcos and the opposition against VP Sara's candidacy? Parang masyado, maaga pa, pero parang hindi natin alam kung paano yung pagdidikit kasi marami silang hindi magkakuma. Diba? Like, political dynasty na lang. Doon na lang. Magkaiba na. So, I hope, siguro mas maganda kung magkaroon ng tunay na oposisyon. Talagang, kontra political dynasty. Talagang accountability. Yun, accountability and ang tawag yun, accountability and transparency. Ma'am, ano lang comment nyo? Binatipos kayo ng isang direktor sa pag-attend nyo sa Yung event PDF file na direktor. sa Intramuros. Ano yes. lang pong comment Okay, ninyo? unang-una, isa yun paggalang sa mga artista ng Pinalakang Tabing at ng telebisyon. So, I went there to honor my industry. Number two, my Tita Bibot was the cultural mentor of the Marcos siblings. So, pangatlo, so I did that for her. Pangatlo, kilala ko po sila. Okay? Dahil nung naka-exile po ang mga Marcos, madalas po sila pumunta sa Dendon.
mahilig sila manood ng plays. They would watch Miss Saigon. They would ask what other plays I could suggest that they could watch. Lagi kaming inimbitahan sa bahay ng former Ambassador J.B. Cruz. Doon po kami nagkikita-kita, nasa isang table. Sila nasa isang table kami. So, dati pa hindi pa sila mag-asawa, kilala ko na po sila. Pati yung ate nila, kilala ko rin po kasi nag-Repertory Philippines din yung ate niya. Naging artista po ng theater company namin. So, talagang personally, kilala ko po sila. So, para sa akin, parang kumbaga parang inabot ang kinakamayan ka. Sasampalin mo ba? O kakamayan mo lang? Just because kinamayan mo doesn't mean I'm giving up my political beliefs. Kasi dapat maging mature na tayo, di ba? Hindi porke nag-attend ka ng isang party, kinalimutan ko na yung pagka-upbeat ko. Hindi ganun. Maging mature tayo. You can do both. Pwede mo pa rin ipaglaban at pwede ka pa rin magbigay galang sa industriya mo, magbigay respeto. Wala tayong magagawa. Siya talaga presidente. Wala tayong magagawa, diba? So kung bibigyan na kami ng pansin, at saka ang mga nandun ng gabing yun, okay, bibigyan ko kayo ng pangalan, kayo na humusga. Boots Alson Roa, Edu Manzani, Sherry Pai Picache, Nikki Valdez, Bella Padilla, Maris Lacan. Hindi pa sila Mamang Pokwam, hindi pa sila kasama ng kampanya. Nandun din sila. Hindi ba sila gumawa ng mga video? Gumawa sila. Pero nandun sila para supportahan ang industriya. So, sorry na lang. Ingat-ingat. Thank you, Miss Pinky. Thank you.